Sa tabi ng katawan at kagamitan ng diver, napansin ni Turek ang isang kamerang nakahiga sa gilid ng bato, 71 metro sa ilalim ng tubig. Ang Blue Hole sa Dahab, Egypt ay sinkhole na higit 100 metro ang lalim. Sikat ito dahil sa arko na nag-uugnay dito sa Red Sea. Sa lalim na 56 na metro, mayroong 26 metrong mahabang lagusan na nag-uugnay sa Blue Hole at sa Red Sea na tinatawag na arch. Inilarawan ng mga diver ang karanasang parang nakatayo sa isang underwater na katedral. Mayroon din itong halos biblikal na palayaw na nakuha sa pagdaan ng panahon, ang libingan ng mga diver. Hindi na sikreto ang dami ng namatay sa Blue Hole. May mga plakang at karatulang nakapaskil bilang pag-alala sa halos 200 diver na hindi na muling lumutang ng buhay. Kahit ang mga bihasa at mahusay na sinanay na mga diver ay nagawang mawala ang kanilang buhay sa sementeryo. Dahil sa kamanghamanghang lalim nito, madaling pag-access at kontroladong kapaligiran na walang agos ng dagat, isa itong magandang lugar para sa mga pagtatangka ng free diving record. Ngunit kapag may mga limitasyong kailangang lampasan, kasunod nito ang mga panganib. Noong 2017 namatay ang isang safety diver habang sinusubukang lumangoy si Alessia Sakini, world record holder sa free diving, sa arko gamit isang hininga. Nawala siya sa direksyon sa kalagitnaan ng kanyang pagsisid. Si Stephen Keenan, 39 anyos mula Dublin at isa sa pinakamahusay na diver sa industriya, ay lumangoy para tulungan at iligtas siya. Pero nawalan siya ng malay habang nililigtas at nalunod. Kahit anong karanasan o kwalifikasyon, naaakit ang mga diver sa Blue Hole. Ang mga natural na pormasyon na nag-uugnay sa karagatan at nakasarang lugar ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan at kasabikan. Pero ang manipis na linyang ito ang naglalagay sa gilid at tayo'y naakit doon. Hati ang mga eksperto kung karapat-dapat ba talaga sa nakakatakot nitong reputasyon ang lugar na ito. Maraming namatay dito, pero hanggat nananatili ka sa hangganan ng sarili mong pagsasanay at karanasan, ayos ka lang. Ang arko na may 56 metrong lalim ay lampas sa limitasyon ng karamihan at halos hangganan na rin para sa mga profesional na freediver. Ang lalim na yan ay sobra sa limitasyon ng karamihan sa mga naglilibang na scuba diver. Iilan lang ang may sapat na pagsasanay, karanasan at kagamitan para sumisid sa ilalim ng 100 metrong sinkhole. Para sa karamihan ng snorkeler, freediver at scuba diver, may mga kawili-wiling bagay na pwedeng tuklasin ayon sa kanilang karanasan at ginhawa. 6 na metro ang lalim ng saddle sa ibabaw kung saan dumadaloy ang dagat papunta sa sinkhole, kaya perpekto ito para sa snorkeling at pag-explore. May parte na tinatawag na L-bell o bells na umaabot hanggang 26 na metro ang lalim at may maikling arko papunta sa dagat. Ito ay para lang sa recreational at free diver na pwedeng sumubok ng personal na lalim gamit ang shot line sa Blue Hole. Pero ang meka para sa karamihan ng mga diver ay ang arko sa 56 na metro na lampas na sa limitasyon para sa karamihan ng mga diver. Patuloy kong binabanggit ang mga limitasyon at hindi basta ginawa ang mga numerong ito. May 3 limitasyon sa pag-unawa sa kwentong ito: oras, lalim at gas. Karamihan sa recreational scuba diver ay gumagamit ng hangin na binubuo ng 20% oxygen at 80% nitrogen. Perpekto ang timpla para makahinga tayo. Kailangan natin ng oxygen pero hindi dapat sobra at may nitrogen gas din sa mga tissue ng ating katawan. Kung lumalim tayo ng 10 metro at huminga ng compressed air, para tayong humihinga ng doble ng oxygen at nitrogen. Kaya ng katawan nating sipsipin ang nitrogen at tiisin ang mas maraming oxygen hanggang sa limit. Sa 50 metro ang paghinga ng hangin sa ganoong lalim ay katumbas ng paghinga ng 100% oxygen. Kaya pa natin tiisin ito saglit pero hindi na kung lumala pa. Sa katunayan, ang pinakamatinding hangganan para sa paghinga ng hangin kaugnay ng oxygen ay nasa pagitan ng 60 at 70 metro na mas malalim pa kaysa doon. Magsisimula kang makaranas ng kumbulsyon tapos mamamatay ka. May iba pang hangganan tungkol sa nitrogen. Habang bumababa ka, sumisip-sip ng nitrogen ang katawan. Pero sa pag-akyat, kailangang ilabas ito. Kaya may mga limitasyon sa lalim at oras. Habang mas matagal kang nananatili o mas malalim kang sumisid, mas maraming nitrogen ang nasisip-sip ng iyong katawan.
at mas matagal bago ito mailabas. Ang limitasyon sa lalim para sa mga recreational diver na humihinga ng hangin ay 40 metro para hindi ka lumapit sa limitasyon ng lalim para sa oxygen toxicity. At sa 40 metro, 9 na minuto lang ang meron ka bago ka kailangang umahon. Kung lalampas ka sa oras na iyon, kailangan mo nang gumawa ng decompression stops para mailabas ang nitrogen at nagsisimula ka na ring makaranas ng nitrogen. Narcosis sa mga 30 metro iyon ay isang narcotic effect na dulot ng nitrogen sa iyong katawan. Habang lumalalim ka, mas tinatamaan ka. May iba na mas kayang dalhin ito. Sa isang punto, lahat ay tinatamaan kapag lumalim na. Nawawala rin agad ang nitrogen narcosis habang umaahon ka, kasing bilis ng pagdating nito habang bumababa. Lahat ng iyan ay kung may sapat kang tangke ng hangin para magawa ang pagsisid. Dahil mas marami kang hinihigop na compressed air kapag malalim ka kaysa sa ibabaw, mas siksik lang ito sa mas maliit na espasyo. Ang arko sa Blue Hole na 56 metrong lalim ay lampas sa ligtas na hangganan, pero posibleng magawa pa rin ito. Hindi ito kasing lalim ng 60 to 70 metro na nagdudulot ng oxygen toxicity. Kung kaya mong tiisin ang nitrogen narcosis, baka komportable ka rin sa lalim na yon. Karaniwang may decompression diving model, ang mga dive computer, kaya kapag lumampas ka sa limitasyon, ipapakita nito kung saan ka dapat mag-decompression stop. At kung isa kang bihasang diver na kalmado at mahinahon, malamang hindi ka humihinga ng kasing bilis ng isang baguhang diver. Kaya malamang tatagal ang isang tangke ng hangin para matapos ang dive kung magiging perpekto ang lahat. Noong Abril 2000, bumisita si Yuri Lipsky, isang 22 anyos na Russian-Israeli at bihasang diving instructor sa Blue Hole bilang responsableng diver. Nakipag-usap siya sa lokal na divers para ibahagi ang plano at kumuha ng kaalaman tungkol sa arko. Isa sa mga divers na ito ay si Tariq Omar, isang bihasang technical diver na nagda-dive sa Blue Hole mula pa noong 1972 at matapos mag-dive sa lugar ng 8 taon, kabisado na niya ang lokasyon. Sinabi ni Tariq kay Yuri na kailangan niya ng 2 linggo ng training sa technical diving bago sumisid sa arko. Laging kayang umakyat ng mga recreational diver diretso sa ibabaw nang walang decompression stops. Pero sa kuweba o arko, hindi pwedeng basta umakyat. At sa 56 metrong lalim, kulang ang isang tangke ng hangin. Ang technical diver ay sinanay magplano para sa iba't ibang lalim ng pagsisid. Sanay silang gumamit ng karagdagang kagamitan at mga tangke na kailangan nila para maging ligtas ang pagsisid. Sinanay silang bawasan ang oxygen at palitan ang nitrogen ng helium para mabawasan ang epekto nito sa mas malalim na bahagi. Binabago ng agham ng narcosis ang saklaw ng mga limitasyon. Bilang instruktor ng technical na diving, alam ni Tariq ang mga limitasyon at kung ano ang epekto ng hindi pagsunod dito. Ang palayaw niya ay ang kolektor ng buto. Bilang isa sa ilang diver na may sapat na training at karanasan para marating ang ilalim ng 100 metrong sinkhole, naranasan na niyang kunin ang mga katawan ng mga namatay na diver doon. Yung mga hindi nakaintindi sa limitasyon o inakala lang na mas magaling sila. Napagtanto ni Yuri na kulang ang oras niya sa biyahe para tapusin ang 2 linggong pagsasanay kasama ang lokal na technical diver. Noong Abril 28, pumunta si Yuri sa dive site, inihanda ang diving equipment at head camera para i-record ang pagsisid. Uuwi na siya bukas kaya ito na ang huling pagkakataon niyang sumisid sa Blue Hole. Hindi natin tiyak kung ano talaga ang mga plano niya. Ilan sa mga lokal at mas bihasang divers ang nagsabi na kinausap daw sila niya tungkol sa pagsisid hanggang 56 na metro para makita ang arko. Ang pagsisid sa arko gamit ang isang 12 litrong tangke ng hangin ay nagawa na noon. Pero ito ay nasa sukdulang hangganan ng kung ano ang teknikal na posible at halos wala ng puwang para magkamali. Sabi ng dive master, hindi siya dadalhin sa arko kung kulang siya sa pagsasanay at kagamitan. May mga diver na balak gumawa ng bounce dive para lumubog ng mas malalim at makapagtala ng bagong personal na record bago umahon. Isinuot ni Yuri ang kanyang 12 kilong weight belt at buoyancy control device, isang inflatable jacket na tumutulong sa kontrol ng buoyancy at paglutang sa nais na lalim ng pagsisid. Si Yuri ay batang instruktor, kaya posibleng kulang pa siya sa pera para bumili ng bagong gamit at baka second hand ang kanyang buoyancy control device. Sa dami ng pagsisid, hindi ko alam kung anong kondisyon nito kung wala ang buoyancy control device.
Ang bigat ng sinturon niya ang magpapalubog sa kanya sa sinkhole. 100 metro sa ilalim ng tubig. Parang sobra naman ang 12 kilo ng tingga sa sinturon niya. Bilang diving instructor, inakala kong alam niya kung paano tama ang timbangin. May video mula sa head camp ni Yuri. Kung okay lang sa'yo, may link sa description. Hindi ito maganda at hindi ko ito nire-rekomenda. Kukuha ako ng ilang bahagi at ipapaliwanag ko kung ano sa tingin ko ang nangyari. Pero luma na ang video at maraming malabo, kaya mahirap itong bigyang kahulugan at hindi natin alam kung ano talaga ang plano ni Yuri. Alam natin na gusto niyang makita ang arko, pero di natin alam kung binaliwala niya ang mga lokal na dive master at nag-bounce dive. Kung may iba pa siyang plano, bilang diving instructor, alam niya na mas mainam huwag mag-dive mag-isa. Sa palagay ko, hindi siya gumagawa ng magagandang desisyon. Nagsimula ang video sa 1,702 at sa unang 3 minuto, makikita si Yuri na sinusuri ang camera rig at pumupunta sa pinakamalalim na bahagi ng tubig. Pantay at kalmado ang kanyang paghinga, gaya ng inaasahan mo mula sa isang bihasang maninisid. Bandang 1,705, nagsimula siyang bumaba sa medyo kontroladong bilis sa 1,756. Maririnig mong huminga siya ng kalmado at pantay. Noong 1,706, may mahina ngunit parang sumisigaw na tunog. Naniniwala akong si Yuri ang nagsimulang mag-equalize ng tainga niya. Minsan nagkakaroon din ako ng parehong tunog kapag nag-e-equalize ako. Ang kanyang paghinga ay kalmado at maayos pa rin. Sa 176,600 at siyam, maririnig mo siyang nag-e-equalize ulit. May ilang tunog na di ko maintindihan pero mukhang di naman mahalaga. Wala ring reaksyon si Yuri. Habang bumababa siya sa 170,625, maririnig mong ginagamit niya ang power inflator para magdagdag ng hangin sa buoyancy control device at kontrolin ang kanyang buoyancy. Kalma ang kanyang paghinga. Sa 170,738, nagdagdag ng hangin si Yuri sa kanyang buoyancy control device. Sa tingin ko, hindi magandang ideya na mag-isa niyang gawin ang dive na ito. Normal ang kanyang paghinga. Nag-e-equalize siya at kinokontrol ang kanyang buoyancy na nagpapahiwatig na kontrolado niya ang kanyang sarili. Isa sa mga teorya tungkol sa aksidenteng ito ay nagpasya si Yuri na magpakamatay na hindi ko pinaniniwala ang totoo. Nagtanong siya sa ibang diver pero walang gustong sumama. Nagpasya siyang mag-isa na lang at sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang pagsisid. Pantay at maayos ang paghinga niya, hindi bigla o mabigat. Pero sa susunod na 30 segundo kitang-kita ang pagbabago ng liwanag habang lumalalim si Yuri. At sa 178,808 tumunog ang kanyang computer na posibleng isang depth alarm nang lampasan niya ang 30 o 40 metro o nalampasan na niya ang no decompression limit sa computer, na ibig sabihin kailangan niyang gumawa ng decompression stops habang paakyat. At nalampasan na rin niya ang recreational safety limits dahil biglang bumababa ang visibility. Ang tanging palatandaan ng bilis ng kanyang pagbaba ay mula sa mga particle at bula na dumadaan sa harap ng lente ng kamera. Mukhang bumibilis nga ang kanyang pagbaba. Kung depth alarm iyon sa 40 metro, 3 minuto siyang nakarating. Pagkalipas ng 13 segundo sa 178,221, mukhang tumama si Yuri sa gilid ng papakitid na pader at akala ko malapit na siya sa ilalim. Hindi siya nagdagdag ng hangin sa kanyang buoyancy control device ng halos 1 minuto na nangangahulugang wala na siyang kontrol sa kanyang pagbaba. Posibleng hindi na lumulobo ang kanyang buoyancy control device at alam niya ito, kaya hindi na niya sinusubukang lagyan ng hangin dahil hindi naman ito gumagana. Kalmado at maayos pa rin ang paghinga niya, kaya iniisip kong kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Tinatantiya kong nasa 30 o 40 metro siya, ang lalim kung saan nararanasan ng diver ang nitrogen narcosis. Habang lumalalim siya, lalong nahihilo at bumababa ang tiyansang makontrol ang pagsisid. Sa loob ng 60 segundo, si Yuri ay mula sa ilusyon ng kontrol ay napunta agad sa panganib. Noong 178,221,
330 unang beses nating nakita ang kanyang computer na nagpapakitang 817 metro ang lalim niya. Makalipas ang wala pang 12 segundo, nakita natin sa kanyang computer na nasa 808 metro na siya at ilang segundo pa'y umabot siya ng 916 na metro sa ilalim ng tubig. Sa lalim na ito, lagpas na siya sa limit kung saan may kombulsyon na dulot ng oxygen toxicity at siguradong nararanasan na rin ang matinding nitrogen narcosis. Sa mga susunod na minuto, habang gumagapang si Yuri sa ilalim ng blue hole, mararamdaman mong nagmamadali siyang makaalis sa sitwasyon. Pero pantay pa rin ang paghinga niya. Sa 179,900 at isa ginamit niya ulit ang power plates niya sa buoyancy control device niya. Pero mukhang wala namang epekto. Siguradong hindi siya nagsimulang umangat. Baka kulang ang hangin na nilagay niya o may problema sa buoyancy control device. Wala na siyang sapat na hangin para makabalik sa ibabaw. Pero hindi na mahalaga iyon dahil hindi na talaga maayos ang paggana ng utak niya. Dahil sa nitrogen narcosis at oxygen toxicity, hindi niya naalala tanggalin ang weight belt niya. Gumagapang na lang siya sa ilalim, tinatadyakan ang putik sa desperadong pagsubok na makarating kahit saan. Sigurado akong alam niyang nasa impyerno na siya. Sa 179,911 pantay at maayos pa rin ang paghinga niya at patuloy siyang humihinga ng medyo normal hanggang 171,103 nang tanggalin niya ang kamera sa ulo niya at wala nang galaw ang kamera. Napansin ng ilang divers na nakausap si Yuri sa araw na hindi pa siya bumabalik. Pagkatapos magtanong-tanong, nag-aalala sila na baka sinubukan niyang sumisid sa arko at may nangyaring masama kaya nagtaas sila ng alarma. Si Turek Omar ang naatasang maghanap kay Yuri. Alam ni Turek iyon. Ganito ang nangyayari sa mga diver na kulang sa training at gamit. Kaya sinabi niya kay Yuri na mag-ensayo ito ng 2 linggo. Maraming bangkay ng diver ang nakuha ni Turek mula sa blue hole. Madaling bumaba, ang hamon ay ang makabalik ng buhay. Mas komplikado ang pagpaplano at kagamitan na gamit niya kaysa kay Yuri. Gumamit si Turek ng halo ng gas para bumaba sa bahagi ng daan. Pagkatapos, nagpapalit siya sa isang halo ng gas na may mas mababang porsyento ng oxygen upang alisin ang epekto ng oxygen toxicity at pinapalitan niya ang ilan sa nitrogen ng helium upang mabawasan ang epekto ng nitrogen narcosis. Ito ay tinatawag na trimix. At ang porsyento ng oxygen, nitrogen at helium ay maingat na kinokontrol. Bawat lalim na naabot ni Turek, may kanya-kanyang silindro siya na may iba't ibang halong maaaring palitan. Habang bumababa siya at muli habang umaakyat siya kasama ang katawan ni Yuri sa isang pagsisid na ilang minuto ang binibilang pababa, natagpuan ni Turek ang katawan ni Yuri at ang kanyang kamera. Pagkatapos, ginugol niya ang 3 oras sa pagbabalik sa ibabaw, tinatapos ang mahahabang paghinto para sa decompression. Pagdating ni Turek sa ibabaw, nakita niyang pumutok ang buoyancy control device ni Yuri. Ang inflatable bladder na kumokontrol sa kanyang buoyancy ay hindi na nakakakulong ng hangin sa mga sumunod na araw. Ibinigay ni Turek ang gamit sa nanay ni Yuri. Hiningi niya kay Turek na tulungan siyang i-disassemble at inspeksyonin ang kamera. Magkasama sila. Pinanood nila ang video na kinunan ni Yuri. Ang video na ito ay sinuri na ng maraming eksperto. Maraming paliwanag at tanong na hindi natin kailanman masasagot. Ang 2 bagay na tumatak sa akin ay kung talagang balak niyang sumisid papunta sa arko o kung plano lang niya ang isang mababaw na pagsisid. At ang kanyang buoyancy control device ba ay napunit kaya siya lumubog o naipit ba ito habang gumagapang siya sa paligid. Sa mga huling sandali niya, ang pananaw ko ay kalmado siya sa buong pagsisid na nagpapahiwatig na hindi napunit ang buoyancy control device niya habang siya ay lumulubog. Sa tingin ko, nakakaranas na siya ng nitrogen narcosis at oxygen toxicity. Pagdating niya sa ilalim, sa palagay ko ay nawalan siya ng konsentrasyon habang lumulubog at hindi niya namalayan kung gaano na siya kalalim. Pagkatapos, pinunit niya ang buoyancy control device sa ilalim. Kung ito man ay dahil sa pagkukulang sa paghusga o pagkasira ng kagamitan, pagdating niya sa 70 metro huli na ang lahat. Hindi na niya kayang tanggalin ang weight belt at kulang din ang hangin niya para sa 3 oras na decompression stops pabalik sa ibabaw. Sabi ni Turek, palagi niyang pagsisisihan na napanood ng nanay ni Yuri ang video ng pagkamatay ng kanyang anak.